Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko, message lang po kayo. Okay, so by the way, tignan natin kanina bang love reading itong masasagap natin ngayon. Okay. Kanina po itong love reading, spirit guide. So, meron tayong Queen of Wands. Creative, passion, power, courage, fire, power. Actually, ikaw yung unang nakaka-mention dito sa taong to. Nanonotice mo talaga siya, no? Yung nakikita ko kasi rito, guys, parang ikaw yung unang na-attach dito sa taong to. Ikaw yung parang nagkagusto or pwede na mapansin mo siya, baka crush mo siya that time or baka pay mo siya dun sa school nyo nun or sa trabaho parang kaakit-akit siya. Then, napupunan mo talaga tong taong to. So, by the way, check pa natin, ha. Basta napapansin mo siya. Kasi yung once kasi, guys, is parang makaka-feel ka ng love doon sa taong yon. Or sabihin na natin, guys, na parang kahit hindi mo naman ma-feel yan, talagang kusa mo siyang napapansin. So, may something sa kanya na kapansin-pansin. Okay, so tignan pa natin. Additional message. Parang ano to ha, marami nagkakagusto sa taong to. Okay, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the Hierophant. Tradition, structure, advice, teacher, counselor, rules. So, pwede guys, boss mo. Basta maano to, ma-ahead sa inyo. Pwede naman guys na sa school, pwedeng kung first year high school ka, ganun pa ba? Di ko na kasi alam yung tawag doon. Di ko nabutan yung K-12 eh. So, pwedeng nasa fourth year, ganun. Basta ahead sa inyo. Kung sa trabaho naman guys, basta mataas siya sa inyo guys kasi the Hierophant siya dito. Okay? Pwedeng manager or pwedeng boss mo. Pwedeng supervisor. Ahead siya. Or stricto tong taong to. Stricta. But something like that, no? Yung nasasagap ko dito sa taong to. Parang good advisor din tong taong to eh. Magaling siyang magsalita. Iba sa inyo guys, no? Pwedeng sa school talaga siya. Pwedeng katrabaho mo sa school. Or schoolmate mo. Ganon. So, by the way, check pa natin. Okay. Kanina po itong love reading. Okay, Queen of Swords. Naku, may extra. So, yung iba sa inyo guys, possible na yun nga, hindi mo karelasyon tong taong to. Pwedeng nanonotice mo lang talaga siya. Pero may ibang, ano eh, may ibang involved dito. Pwede may karelasyon to, or nalilink dito sa taong to. Okay, so by the way guys, eto ha, medyo strong yung connection niya doon sa taong yun eh. Ayan o. Naku, mukhang nasa love triangle ka pa. Or pwedeng hindi ka aware dito. Pwede namang aware ka, pero nalaman mo sa ibang tao. Okay, hindi mo siya guys talaga totally ma-confirm kung totoo ba yung haka-haka. Pero dito kasi guys, may lumalabas na ibang tao na konektado sa kanya at nandito yung energy ng strength, matatag yung kanilang connection. Ganon.
So, by the way, siguro crush lang talaga to. Talagang humahanga ka lang sa taong to. Again, kanina po itong love reading spirit guide. So again guys, kung hindi kayo makarelate sa reading natin ngayon, so baka hindi ko nasagap yung energy nyo, meron tayo ibang video dyan, daily naman po yan. So baka may energy doon ninyo, no, na nasagap ko. So pwede nyo naman guys balikan. Okay, kanina po itong love reading. Additional message. So, meron tayo guys, Three of Pentacles. Basta para kayo ay nasa community or iisang circle lang talaga kayo na tong taong to. Ganun yung nakikita ko dyan. And may teamwork akong nakikita rito or something na collaboration. Okay? So, pwedeng araw-araw mo nakikita tong taong to. Ayan. So, hindi ko siya guys nasasagap na malayo. Malapit lang talaga siya. Nakikita ko yung pagiging matulungin nitong taong to. Kaya ikaw ay talagang ma-attract sa kanya. Kasi iba yung pagiging matulungin niya dyan, no? Nandun yung parang napaka-gentle niya. Like, matulungin siya sa ibang tao. Makikita mo yung, yung kung paano niya guys tinutulungan yung ibang tao. Kung paano niya guys ini-educate. Kung paano niya parang ina-advise ng maayos. Talagang parang napaka-supervisor nung datingan, guys, no? Kasi ito, si Hierophant, magaling siya mag-advise. Magaling siya magbigay ng idea. Magaling siya magbigay ng opinion sa mga bagay-bagay. Ganun po. Okay, so by the way, check pa natin. Kanina po itong love reading. Additional message. Kanina po itong love reading. Oh, Four of Wands. Naku, medyo conflict to ha. Baka yung person na tinitignan mo kasal to or pwedeng pinagkasundo na to sa iba. May kasunduan na oh. Siguro ito ay Muslim ba to? Foreigner? Or talagang kasal na siya. So, pwedeng religion or culture. Yun yung pwede mong maging dito problema. Okay? So, baka sabihin ng iba sa inyo, Madam, ginagawa mo akong assuming. So, yun kasi guys yung sasagap ko. No? Kung ano lang talaga yung nababasa ko dun sa reading, yun lang talaga guys yung babasahin ko. And dito kasi guys yung pinapakita sa akin. Dalawa kayo Okay, pero napapansin ka niya. Masyado lang talagang professional yung tingin niya sa sarili niya o yung tingin sa kanya ng mga tao. Three of Pentacles, ayan may collaboration, di ba? So, pwedeng napupunan ka nitong taong to. And again, sasabihin ko sa inyo, parang kasal na to or engage. Pwedeng committed na talaga siya guys sa iba. Check pa natin. Kanina po itong love reading. Medyo matigas lang tong card na to, no? Siguro kailangan ng palitan. Matigas matigas yung card. Okay. Kanina po siyang love reading spirit. Meron tayong the Sun, happiness, success, reward, prosperity, victory. Oh. Actually, guys, malaki yung, yung agwat ng edad nyong dalawa. So, maganda to kasi nakikita kanya na someone na, ay, masayahin siya. Parang gano'n. Nakakatuwa siya. Nakakatuwa yung vibes na tong taong to. Yung pagiging childish. So, yung tipong parang matured ka naman, pero yung pagiging makulit mo, guys, napupunan na tong taong to. So, ingat ka, baka gawin ka pang third party niyan. Or gawin ka pa niyang other person niya. Kasi, parang committed siya sa iba Okay, kontrolin nyo guys. Huwag kayo basta-basta guys parang mahuhulog sa taong to. Pwede naman guys, hindi, kasi pinapakita sa akin guys, nakatalikod yung other person. Pwede kasing kasal Queen of Wands, napapansin mo siya. So, pwede kasi guys na etong relationship nila, parang nalilis ng landas tong isa. Itong
kakonect niya, no? And yung pinapakita sa akin dito, since gusto pa rin ilaban nitong person mo, yung relationship, kasi doon yung collaboration, gusto niyang ilaban. Ang problema lang, parang yung kakonect niya, guys, yung parang umaayaw. Nagiging, matalino dun sa connection nila. Nagiging matalino dun sa relationship nila, guys. Oo. Tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. So, meron tayo guys, 8 of Pentacles, apprentice, skill, hard work, productive, and workaholic. Actually, maraming nakakakita rin sa'yo, no? Nakakapansin ng ganda mo, kagwapuhan mo. Kasi meron ditong someone na nakakapansin eh. Pero parang nababalutan ka ng mga torpe ngayon sa paligid mo. So, malinaw guys yung energy ng mga single dito. And ano ba, search ka ba? Kasi itong someone na nakikita mo kung crush mo to, committed na yan sa iba eh. Pero may nakakapansin sa'yo, I think, sa work talaga to. Pwedeng katrabaho mo to or something na teamwork eh. Pwedeng nasa community or something na magkasama talaga kayo. Or nagkakasama kayo. Parang member siya doon, member ka doon. Parang ganon. So, kung ano mang community yan, no? Nakikita ko dito, may someone na natutuwa sa'yo dito, nakatingin sa'yo sa malayo, yan, no, habang nagtatrabaho siya. Nakikita niya yung pagiging makulit mo. Pero ikaw kasi napapansin mo yung iba. Okay, so by the way, check pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong, 9 of Swords. Naku, may karelasyon ka ba? Or itong person na to guys, yung pinapakita kasi sa akin dyan. Parang naging karelasyon mo to at nagkakaroon siya dito ng pag-iisip. Okay, itong someone na to, parang nagkaroon na kayo ng connection or something na ghosting siguro. Pero yung pinapakita sa akin dyan, nahirapan siya ngayon matulog, nag-overthink, nagkakaroon ng insomnia, nagkakaroon ng sleepless night, etong taong to. Pero yung dating kasi sa akin dito guys, parang hindi ka na ganun attracted sa taong to eh. Siguro naka-move on ka na dito. Pero siya kasi guys, hindi pa siya makarecover dito. Oo. So, I think baka malaki yung pagkakasala niya sa inyo. Kaya medyo may guilt na nararamdaman itong person na to. Okay, meron tayong Wheel of Fortune, luck, change, movement, shift, improvement, and faith. So, moving forward yung energy, no? Yung pinapakita sa akin dito. Talagang naka-move on ka na dyan dito sa someone na to. Kaya nga may iba ka nang nakikita. Pero nakikita kita na someone na single, wala kang ibang ina-entertain. Pero may parang naka-crushan siguro. Or yun yung parang ina-ideal mo na person na pasok sa standard mo. Hindi naman totally parang mahal na mahal or nandun yung kagustuhan mo na mapasa yung taong yun. Mas nakikita kasi kita dito na someone na parang siya yung inaano mo sa standard mo. Yung parang minomodel mo, no? Na someone na pasok sa standard mo na parang siguro napapaisip ka na swerte naman ito. Maayos yung kanyang partner. Samantalang ikaw parang hindi ka pa rin nakakahanap ng maayos. Pero may someone dito eh. I think hindi mo to naging karelasyon. Ghosting yung nangyari dito. Or pwedeng natakot etong taong to. Communication, parang hindi kanya kayang ipaglaban eh. Okay? Kasi mas inisip niya dito yung mga struggle, parang masyadong challenging yung nangyayari sa inyo. And, ayun nga, nagsiset to ng boundaries sa tong taong to, no, dito sa connection yung dalawa. Okay. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading, spirit guide. Oops. Lumabas pa rin talaga to. So, yun nga, parang hindi niya pinaglaban yung connection yung dalawa. So, siguro ikaw medyo
mas gusto mo yung loner ka lang, no? Yung independent ka lang, yung nag-iisa ka lang, nasa malayo, walang masyado nakakapansin, ayaw mo nang papansinin ka. Siguro, mas gusto mo yung ganon, no? Yung mapag-isa. And yung pinapakita kasi sa akin, guys, Seven of Wands eh. Nagsaset ka ng boundaries sa mga tao ngayon. Okay, especially sa mga taong pwedeng ma-fall sa inyo. Mas nakikita kita na someone na ayaw mo munang kumonect talaga sa iba. Okay? Ayaw mo muna masyadong parang ma-stress dito. So again, check natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong King of Cups, love, compassion, generosity, creativity, and fraternal. So, yan. Nagiging emotional ka ngayon. Actually, ganun yung nasasagap ko sa inyo. Emotional ka. Hindi ka naman yung parang naghahanap na agad talaga ng partner. Mas nakikita kita na someone na gusto mo munang i-heal talaga yung sarili mo. And itong mga taong involved sa'yo ngayon, hindi ganun kalalim yung emosyon mo. Okay, pero itong taong to, malalim talaga yung nararamdaman niya sa inyo. And nakikita ko siya na someone dyan na nahihirapan talaga siya. Actually, nare-realize niya, no, itong someone na ng ghost sa inyo, nare-realize niya na ba't natakot siya, bakit hindi kanya pinaglaban, bakit mas pinili niyang lumayo, no. Ngayon, parang nandun siya sa point na nalulungkot siya. Nalulungkot itong taong to. Pero pinipili niyang maging kalmado ngayon. Napaka-soft-spoken na tong taong to. Kaya magigets kita eh kung bakit medyo na-attract ka sa kanya. Pero mas moving moving forward na yung energy mo. Tapos parang nagso-soul searching pa eh. Queen of Wands, no? Yan yung energy mo. So pag sinabi kasi guys, Wands, parang nag-explore to. You want something, expansion din sa buhay mo, no? Siguro, magsaset ka ng mga boundaries sa mga taong hindi makakabuti or hindi ka bibigyan ng peace of mind, no? Yung mga taong hindi mo katulad. So, mafe-feel mo parang may kakaiba sa inyo na hindi mo mahanap, no? Yung mga taong katulad mo. Basta something na may kakaiba talaga. Ganun yung pinapakita sa akin dyan. So, again, kung ako'y tatanungin nyo guys, yung question, yung energy mo kasi rito guys, pag sinabing once, talagang nag-heal to. Nag-heal, para kasi siyang flower, no, na namumukadkad pa lang. So, medyo sensitive yung energy mo, nasasaktan ka. So, masyado na yan guys, malawak. Malawak na yung pinanguhugutan mo niyan. Yung sakit na yan. So, pwedeng lahat to, may isip mo to sa mga taong nakakonect mo, yung mga taong nagkagusto sa inyo, or na-involve sa inyo, yung mga taong, pwedeng mga ex mo, no? Parang mafe-feel mo na parang pare-parehas. Parang pare-parehas sila. Isipin mo na lang guys, bakit nga ba pare-parehas? So, siguro, meron kang kailangan baguhin sa personality mo, baka may mali. Kasi kung pare-pare sila, marami sila, 'di ba? So ibig sabihin na sa inyo pagkakamali. Pero kung magkakaiba naman guys yung experience mo sa mga 'yon. Ibig sabihin, talagang hindi sila para sa inyo at kailangan mong putulin. Okay. Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong pay attention to the red flag. Ayan, no? Release your ex. Ito na nga yun. So, kung may red flag na una na dun sa lahat, hindi kanya ipinaglaban. Diba? So, kailangan mo na daw i-release itong taong to. So, tama naman yung ginagawa mo na nagmo-move on ka na. Kasi isipin mo na lang, ito kasi red flag na to, may yung taong tinitignan mo ngayon. Nilo-look forward mo. Though wala naman ako nakakitang relationship. Pero committed na kasi yan sa iba. Pero napapansin ka niya. Oo. Medyo yung energy mo kasi guys, parang si Mama Mary. Lalaki ka man or babae. Napaka-inosente. Parang walang karanasan, walang experience. Ganun ka inosente yung tingin sa'yo ng mga tao. Kaya ingat ka ha. Lapitin ka ng mga abusado kasi nga ganun yung personality mo eh. Parang dali-dali mong utuin, ang bilis mong maniniwala. Oo.
So, again, sabi diyan, release your ex. Release your, yung mga lumang tao, i-release mo na. Okay? Hindi mo na kailangan isipin pa silang lahat na parang pare-parehas yung ginawa nila sa iyo. Ganun talaga. Nangyari yun kasi hindi sila para sa'yo. Okay? So, yun na lang isipin mo, ba't nangyari yun? So, may ibang taong nakatadhana talaga para sa'yo. Diba? Sabi dito, you deserve love. Piliin mo yung taong mamahalin ka. At saka huwag ka masyadong bigay ng bigay dun sa relasyon. Okay? Yung parang, tawag doon, baka ikaw na yung parang sugar mommy or sugar daddy ng mga nagiging karelasyon mo. As in, para kang nagiging nanay or tatay ng mga nai-involve sa inyo, talagang ginagastusan mo, willing ka mag-provide. Though sa inyo wala lang naman yon, gusto mo lang talaga na parang nagbibigay. Diba? Iwasan nyo yan. Okay? Deserve mong mahalin, hindi dapat ganon. So, by the way, ayan, hanap ka ng someone na may chemistry talaga. Pero ito kasing person na to, meron dito nag-iisip sa inyo. Bigla na lang yan nawala, bigla na lang di nagparamdam. Nararamdaman niya yung past life relationship. Na feeling ko dito, itong taong to, ang lalim ng realization talaga ngayon, as in, no? Pakita ko sa inyo. Ang lalim ng nare-realize niya ngayon. Okay, pwede nakasama mo to. Nagkaroon ng parang teamwork, katrabaho, schoolmate, kung saan man kayo nagkakilala, something. Grupo tong nakikita ko, ba something na ganun. Pwedeng kaibigan, naging grupo kayo. Ayun, and na-attract siya sa inyo. So, by the way, check pa natin ha. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon. I think ito ha, yung masasagap ko ngayon. I think ito yung someone na ng ghost sa inyo. Na hindi pala sure, nilandi ka lang, tapos bigla kang, yung pinasabik ka lang. Or baka naman kasi guys, nasa situationship naman talaga kayo that time. Pinasabi ka lang, tapos di ka pinanindigan. Di pinanindigan yung feelings na yan. So again guys, meron tayong Page of Swords, new ideas, truth, sharp, thinking, spirited, and willful. So Page of Swords kasi siya talaga that time. Actually, pinag-isipan niya talaga kung aalisan ka niya Ay, pinag-isipan niya talaga to ng mabuti. Again, meron tayong Four of Pentacles. Security, greed, stability, protection, financial acumen. So, yun. Yung nararamdaman niya sa inyo, guys, naging gahaman siya para sa sarili niya. Inisip niya lang talaga yung sarili niya. Pinoprotektahan niya yung sarili niya na hindi niya inisip kung masasaktan ka ba. Kasi kakaprotekta niya rin sa sarili niya. Meron din pinagdadaanan niyang taong yan. I think sa healing din siya, hindi rin naging maganda yung past niya. Kaya pumili kayo ng someone na hindi guys broke. Oo, pumili kayo ng someone na buo na. Okay? Basta marunong lang mag-provide sa family, okay na yon. Kahit hindi guys mayaman, kahit hindi guys stable, basta good provider, 'di ba? Swerte ka na noon kasi good provider yung person mo. Okay na yon. So by the way, meron tayong Ace of Swords. Ideas, new thoughts, truth, willpower, new conflict. So yon. Inisip niya lang kasi guys talaga, ang daming problema daw niya Parang sasabog na siya sa dami ng iniisip niya. So, okay lang to guys. I think broke talaga tong taong to. Ang dami niyang problema. So, baka madamay ka lang. Inisip niya lang din na ayaw kanyang madamay. And inisip niya kung matatanggap mo siya. Inisip niya kung okay lang sa'yo kung ano man yung status niya sa buhay. 'Di ba? So, mas nakikita ko kasi na someone na, actually, kung titignan mo parang selfish ang person na yan. Pero totoo talaga, hindi. Isipin mo na lang guys, kung nagkaroon kayo ng relasyon, yun, tapos bigla kang ginost, di ba yun yung mas selfish? Ito okay na yun di ba? Okay na yung ganun yung ginawa sa inyo na parang nagkaroon kayo, parang nag-click kayo, na-link kayo sa isa't isa, kalaunan may na-realize. At least, hindi niya na guys pinalalim pa. So, wala ka na dapat ikagalit doon. Kasi ang mahalaga guys, hindi niya na pinalalim pa yung ugnayan nyo. Oo. And, again, ayaw ka rin niyang madamay or ayaw niyang makita mo kung ano talaga yung realidad niya, kung ano talaga yung buhay na meron siya. Kasi ayaw niyang ma-feel mo siguro kung ano man yung conflict sa kanya.
Okay, ayaw niya na madadown ka, mahirapan pa yung kalooban mo kasi siya mismo nahihirapan sa sitwasyon niya. So, I think hindi naman talaga selfish to. Parang naging selfish lang siya kasi hindi siya nagpakatotoo sa iyo. Iniwan ka niya. So, again, tignan pa natin. Ano yung tingin sa'yo nitong person na to? Someone the Empress. So, abundance, maayos ang flow ng pera mo. Actually, para kang kayamanan, ginto, na hindi ka dapat basta-basta sinisira, no? Dapat someone na binavalue, and I think yung tingin niya sa sarili, hindi siya yung taong yon na dapat alagaan ka. Tingin niya kasi, siya nga mismo yung sarili niya, hindi maayos. So, feeling ko kasi dyan, gusto ka lang niyang ingatan at baka hindi siya yung tamang taong dapat mag-alaga sa inyo. Yun yung mga iniisip niya talaga dati. Nung iniwan ka niya, nung ginose ka niya. Okay. Tingnan pa natin. Tingin niya sa'yo. O, diba? Nag-isip yan eh. Nag-isip talaga siya, guys. Nag-isip siya na, o nga, alis ba siya? Pinag-isipan niya ng 3 beses. 3 beses siya pinag-isipan kung lalayo ba siya dyan or hindi. Pero guys, ang mas pinapakita kasi sa akin dito, pwedeng hindi mo matanggap kung ano man siya or sino siya. Ganon kaliit yung tingin niya talaga sa sarili niya. Pero sa paglayong ginagawa niya, guys, nahirapan din siya kasi iniisip ka pa rin niya. Meron tayong, ayan, paano kanya nakikita? Nasa malayo ka siguro. Or lumayo ka na, nilayo mo na yung loob mo sa kanya. Oo. Ayun, so, by the way, tingnan pa natin. Ano yung gagawin netong taong to? Mag-e-effort ba to? 3 of Swords, naku. 3 of Swords. So, itong taong to, guys, kung mag-e-effort siya, nasasaktan din siya ngayon eh. I think, nasa conflict din yung love life niya. And siguro yun yung gusto niya munang i-heal. Gusto niya munang tulungan yung sarili niya. Bago kanyang i-go. Kasi ayaw niyang gawin kang panakip butas. Oo. Ayan, may problema to sa family. Okay, pamilyado ba tong person mo? Or may naunang asawa? Or pwedeng ka live-in? Tapos hindi nagiging maganda yung relationship nila. That time, then parang nauwi sa separation. Then nakilala ka niya, tapos nag-uusap na kayo that time. Nilandian na. Tapos ganun, hindi naman lumalim talaga. So, by the way, meron tayong the devil, materialism, slavery, addiction, stock, sexuality. Diba? Yun talaga yung realidad. Masyadong komplikado yung sitwasyon niya, guys. So, dito kasi sa action niya, guys, ang liit ng tingin niya sa sarili niya. Hindi niya alam kung paano kanya i-go. Kung paano eh. Walang action dito. Sa totoo lang, panghihinaan siya ng loob. So, message, you are mine. I get so peace knowing other people can have you now. Is it toxic? Yeah, I don't care. I want the world to know you're mine. Diba? Gusto kanyang ipagsigawan. Kasi siguro nahirapan siya, no? Diba, pinapantasy ka nitong taong to. And again, meron tayong, it's simple, really. How do I feel? I want you as forever. Mga ganon. Ganon lang kasimple. Gusto niya talaga maging kayo. Pero siguro, sa ngayon, masyadong problema. Ayan, may problema sa family to. Saka, committed ba sa iba yung person mo? May nayo siyang relationship sa ex niya ata yan. May problema dun eh. So again, message niya sa'yo. You came closer than anyone. I couldn't let you get close to me. And what else? I look for you everywhere. Diba? So ikaw yung someone na ina-ideal niya, yung pasok sa standard niya. Talagang ikaw na ikaw. Bihira siya makahanap ng katulad mo, sa totoo lang. Pero, hirap siyang papasukin ka sa buhay niya. Okay, zodiac sign. So, Sagittarius, Leo, Capricorn, and Taurus. Sagittarius, Scorpio, Virgo, Cancer, Aries, Leo, Taurus, Capricorn. Actually, guys, itong person mo. Parang, sabihin ko. Masyadong masyadong malaki yung niya eh. Insecurity niya rin sa sarili niya. Masyadong ba tawag doon? May pagka-OC. Gusto niya something na almost perfect talaga.
kung sakaling gusto kong i-go ka na to. So, by the way, tayo sa energy mo. Nararamdaman mo sa kanya. Nararamdaman mo. Diba? Ang sakit. Nasaktan ka, nahirapan ka dun sa ending na yun. Nahirapan ka mag-recover. Kasi, ayun, So, siguro nalaman mo na may iba. Pero hindi sila okay na nun eh. Feeling ko, may inaayos talaga siyang relationship sa iba. Damo na yun, hindi niya sinabi sa inyo. So, ang tingin mo sa kanya, sinungaling siya, masama siyang tao, manggagamit siya. Yung tipong tahimik naman yung mundo mo, bakit ginulo ka niya? Sana hindi. Parang ganon. Okay? Parang naiinis ka sa kanya kasi bakit ginulo niya yung tahimik mong mundo. So, ano yung dapat mong gawin? Magpaligaw ka. Manligaw ka ng iba. May tsura ko. Huwag mo hayaan na, syempre, pagka may paano ba, kung makikipag-communicate ka sa iba, kung kikilala ka ng mga bagong tao, ang sabi lang dito guys, huwag kang masyadong bigay na bigay sa relasyon. Diyos ko. Huwag kang pa-sugar-sugar dyan ha. Ikaw yung parang bigay ng bigay. Okay? Isipin mo naman yung sarili mo. Sabi nga dyan, worth it ka. Mahalin mo yung sarili mo. Okay? Ayan. Dapat may mga pinaprioritize ka. Okay? So, zodiac sign sa side mo. Meron tayong Taurus, Leo, Aries, Gemini, Virgo, Cancer, and Cancer. Meron tayong Capricorn, Leo, Taurus, Aries, Gemini, and Pisces energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.